What's up, everyone? Welcome to another episode of the In the Stone podcast, where your idol stories are written in the stone. My name is Bailey Sakot. What's up, mga kataga? Welcome back! And meron po kaming nakahain na napaka-special na guest po para sa inyo, as I always say in every episode. But this one is closer to my heart because we're in the same field, we're in the same craft, and I'm very excited to pick her brains. So without further ado, isa po siyang beloved figure in the music and broadcasting scene, a multi-talented singer and host, and mostly known for her stint as a VJ. Let's give it up for Ai De La Cruz, everyone! Yay! Thank you! Thank you so for much. that wonderful introduction, Bailey. Right, okay. Such an honor. Wow, okay, so... Kinakabahan ako. Okay, ako nakailang takes nga yung intro ko, di ba? Hindi ako sanay na ini-interview. Right. Oo. Yun po yung napag-uusapan nga natin. Kaya nga. Such an honor na ma-interview. Tsaka, such an honor na makatrabaho yung isang tao na nakatrabaho ko rin yung tatay. What? Tatay? Alam mo, You work with my dad? Trivia lang. Oo. Rare to Nasa industry, makatrabaho mo yung tatay tsaka yung anak. So, ganun na po ako katanda. Pati tatay ko? Saan? Kasi nag-courtside ako before. Where? Diba? Siguro yung tatay mo nakatrabaho ko. Teka lang, iklaro lang natin. Tatay mo si Coach Bujing. Yes, my Ayun. dad. So, Baka Coach naman Bujing. Ibang tatay pala yung yes, that's sinasabi him. ko. Oo, mga 2013 yata, PBA D-League. Oh my gosh. Sa Cebuana pa siya noon. Oh my gosh. Pwede ba yun? So, Ilocano, Cebuana, diba? Ano lang, generic lang naman yan. Yeah. Yes, pero mga siguro twice ko lang siya nakatrabaho. Naka-work. Oo. Oh my goodness, 2013? Mga ganun. 2013. So it's probably like 11 or 12 or more. 11 years old ka pa lang nun? ganun, or that Wow. So, sumasama ka ba nun? Baka naman nakita nanonood kita before. ako. So, for sure, nakikita kita nun. Ayun. Kaya nila, Risa Diaz. Tama ba? Yes! Mga ganun. Mga ganun. Wow. Oh my goodness. So, such an honor na, Full circle moment. Yes. Okay, yes. so, Hi, again, Coach thank you Bujing. po. And Coach Bujing, hi, Dad. Okay, so here in the Stone podcast, ano lang siya, we're gonna talk about anything and everything. Super calm, super kalma. And if Okay. may gusto kayong i-share, bring up, tanungin din, by all means. But we So, want... pwede rin kita tanungin. Pwedeng i-discourage na lang pala kita. Tanungin mo ako. Nako, in-open mo yan. Oo nga, hindi, kasi- matanong kasi talaga ako. Guest ka naman ngayon. Guest ka ngayon. Okay, ako yung host, guys. It's Okay, been... okay. What? So this is your first, second, third time na guest ka. Hindi ko yung host. Sa podcast, Yeah. I think third time. Third time. Third And time na ma-interview. You shared to me a while ago na you're not as comfortable being the guest. Sobrang hindi. Kung kinakabahan ka, mas kinakabahan ako, for sure. Hindi ako magaling sumagot. Parang lagi akong yung mindset ko laging, ano yung pwede ko pa itanong? Kasi inquisitive talaga ako as a person. Pero yung pag sumagot, Right. hindi ako sanay na Same. mag-share about my life. And yeah, and the thing with hosting, ang sarap magtanong. Kaya ngayon, tatanong at magtatanong ako sa'yo. Okay, so dito sa In the Stone, we really start from how each and every guest's career start or whatever field they may be in. So with you in the industry, where or how did you start? Okay, medyo nadaanan ko na pala kanina. So, nag-courtside reporter muna ako. 2013. Actually, 2012 ako nag-start. Yes. PBA D-League? Hindi. May iba pa. NCAA muna. Like you! Oh my Diba? gosh, NC Na-research din kita. Oo, nag-UAAP ka, nag-NCAA ka. Wow. UST track and field. Oh my goodness! Diba? Hindi ako yung guest dito Diba? Kasi nga, Yeah. nasanay ako mag-research sa lahat ng mga nakakausap ko. So anyway, 2012, I graduated from UP Broadcast Communication. Tapos, wala akong balak mag-TV nun. As in, wala. Kahit na Broadcom yung course ko. Balak ko nun mag-hotel industry. Wow. Like, sa mom ko, papasukin ko yung hotel industry. Kaso, may dumating na opportunity. May kumatok na kung pwede raw ako mag-courtside. Pero for NC. Yeah. So sabi ko, wala po akong alam sa schools ng NC. Nung nag-audition nga ako, sabi, okay, kunwari, interviewin mo si Coach Richard Del Rosario Yeah. of CSB. Yeah. Tapos, kunwari, nag-champion sila.
ang alam ko lang sa NC, kung sino yung champion. So sabi ko, okay, we have the coach of the College of San Beda, CSB. Oh my gosh. Napagsama mo yung Beda at Abinild. Kasi champion daw eh. Alam ko San Okay, Beda okay, yung champion. okay. So, parang tumawa sila lahat sina Sir Miko Halili, gano'n. Tapos, hindi na nila ako Miko. nakalimutan nun. Tapos, I got the job. Ayan. Kahit na sabi ko, College of San Beda. Pero yun, after that, syempre, nag-research na ako ng sobra. So that's how I started in the industry. Nag-courtside muna ako. Usually, di ba courtside, mga 1 or 2 years lang. Pero Yes. ito, nag-3 years ako. Sa NC, nag 3 years. 3 years ako sa NC, 3 seasons. Tapos, during those years, nagpi-PBA D-League na rin ako. Pag off-season ng NC. Tsaka iba pang sports. May badminton, volleyball, soccer, football pala. Tapos, nung 3rd year ko na, nag-PBA na ako. Yun yung 40th anniversary ng PBA. Their opening ceremonies were at the Philippine Arena. That was the first time na nag-Philippine Arena yung Wow. PBA. Tapos, dun ko na lang... tapos nag-mix na rin ako nun. Nag-VJ na ako nung 2nd year ko sa courtside. So, 2012 ako nag-courtside, 2013 ako nag-mix. Pero nung nag-PBA na ako, dun na ako pinapili. Kasi dati may network wars pa eh, di ba? Hindi mo pwedeng Meron pagsabayin. nga, yes. MX was under ABS, PBA was under TV5. So, medyo hindi na pwede. So, I chose music over basketball. Kasi parang 3 years na rin ako nag-basketball. Parang okay na nalaman ko na yung mga dapat ko matutuhan as a courtside reporter. So, yun na, nag-mix na ako. I have so many questions. Okay, so as a courtside first, wow. Okay, sige. Since we're in the same field pala. So, when you started as a courtside, sabi mo kumatok, nag-reach out sa'yo or did you audition ng... Okay, so when I graduated, plano ko nun, tatambay lang ako hanggang October. Kasi Tambay April, talaga. tambay lang talaga. Kasi April ako graduate. Tapos uso nun yung mag-break ka muna. Yung, kasi you've been studying your whole life. Imagine from Gap year. preschool to college. Tapos, syempre, sabi ng mom ko, pahinga ka muna kasi mamaburnout ka. So, okay, dapat tenga lang ako from April to October. Pero during that time, nung May pa lang, isa sa mga prof ko sa UP, si Ma'am Tessa Hasminez, if you're watching. The first ever courtside reporter, by the way, sa UAAP. May pinadirect siya sa aking fashion show sa Tagaytay. So, okay, sige, wala pa naman ang ginagawa, ma'am. Tanggapin ko yan. Yung floor director ko doon, apparently, boss pala sa TV5, sa sports. Anong name? Do you recall? Michael Villar, Chu. Kuya Oh, Chu. si Direct Chu. Kilala mo si Kuya Chu? Yeah! Small world! Oh, Ayun. as in, Saan mo siya nakatrabaho? Sa ano na siya ngayon? He's one of the big heads na sa Signal, sa TV5 siya. Oh, yes. Ayun. My boss. Boss na rin siya noon. Direct Chu. Tapos, nakatrabaho ko siya doon sa fashion show. Never niya ako nakita mag-host. Never. Doon, nakatrabaho niya lang talaga ako as a director. Tapos, mga bandang June, bigla lang siyang tumawag na, gusto mo ba mag-courtside? Kasi alam niya lang na basketball fan ako. Tapos sabi ko, okay, sige po, pero wala po ako alam sa NC. Tapos yun na, doon nag-start. So, it was because of Kuya Chu. Yun yung kumatok sa akin. Wow. So, sa kanya nag-start. Yeah, as in, sobrang grabe pa sa salamat ko kay Kuya Chu. Kasi yun nga, never niya ako nakita mag-host. Hindi niya ata alam na nag-host ako. Kasi nag-host naman na ako sa school before, mga school events lang. Pero biglang, nakitaan niya lang ako ng potential na gusto mo courtside. Pero I still had to audition ha. Parang, Yeah. he called me up to audition. And yun yung kunento kong audition kong napakagaling ko. CSB, College of San Beda. Yes. Si Tito Miko was there also. Yes, Tito Miko Halili Yeah. and Coach Richard Del Rosario. They were the two parang panelists. If I may share also, yung audition ko lang din, if you think that was bad, mine was worse. Anong Sa ginawa mo? UAP auditions ko. So, they were like, can you name all the 8 schools? I missed one school. Sino? I think I missed my own UST or FEU ata yung na-miss ko. Ah. So, parang nakakatawa. Like, if you mash up 2 schools, ako naman, I couldn't even say the 8 schools. But anyway, so, si Direct Chu now, siya rin yung nagbigay ng nag-open ng gates sa akin to enter TV5 naman sa Signal. Because I started in the UAP Yeah. and then ABS was shut down. So nawala yung SNA, Yes. right? So Oh. UAP had to transfer to TV5. And then I stayed in NCA for a good 2 years. Parang same duration as yours. And si Direct Chu nag-ano sa akin. Parang we discussed and baka pwede po ako mag-audition, all this and that. Di ba sobrang solid niya as a Yeah, person? he's Tsaka super hanggang nice. ngayon, mentor ko siya, ganun. Kahit na umalis na ako sa sports,
kakakita lang namin recently. Ganong level. As in, meron kaming group chat. Ako, ate ko, asawa ng ate ko, tsaka si Kuya Chu. Wow. Ganon. As in, super close namin hanggang ngayon. Okay. So, grabe pala. Thank you, Direk, for Yes. all this. Okay, so, when courtside, can I ask, as a courtside reporter, so you've experienced D-League, ibang laban din yung D-League Amateur at the time. level, Yeah, yes. but also the players there and the coaches are they're not, magkaiba sila sa UAP environment and sa NCAA environment. Sa So, of the collegiate, leagues that you covered, how would you describe yung difference ng NCAA, PBA, D-League? Okay. So, NCAA, honestly, pinaka na-enjoy ko. Or hindi ko alam kung biased lang ako kasi yun yung 3 years kong home eh. Kasi yung mga players doon, mga bata eh. Sobrang excited. College energy, right? O, pag natatalo, umiiyak. Yung Yeah. ganun, talagang ramdam na Saya. ramdam mo bawat game. Tapos, yun yung mga future superstars eh. Nakikitaan mo na rin ang potential. So, ang sayang maging part ng journey nila. Tapos, nakakausap mo, nakikilala mo yung pamilya nila, yung mga ganun. So, for me, doon ako pinaka-close. Yun yung closest to my heart naman, yung collegiate level. PBA D-League, doon naman, parang nakita ko na, andito yung mga tinatry nilang makaabot, syempre, sa PBA. Pero binibigyan sila dito ng second chance kung di sila na-draft, kung stellar sila sa college pero hindi pa sila pwede sa professional level. So, nakikita mo doon yung middle ground. So, doon naman parang may soft spot ka rin doon sa mga players na when you report about them, you really want to promote them as much as you Real, can. yeah. Because alam mong hindi sila nag-give up doon sa dream nila na mapunta sa professional league talaga. PBA naman, honestly, yun yung hindi ko masyado na-enjoy. Kasi one conference lang ako Okay. Kasi yun nga, pagka-opening ceremonies, nalaman ng mix na PBA na ako, pinatawag ako ng boss ko. Sabi niya, hindi mo pinagpaalam yan, no? Tapos ako parang, ay, sorry, hindi ko po alam na dapat ipagpaalam siya. Kasi wala naman akong alam sa ganun na bawal pala, mga ganun. Yeah. Buta na lang kilala ko nung boss ko. Na parang, alam kong hindi mo naisip yon. So, nailaban niya ako dun sa boss ng boss ko. Sabi niya, basta tapusin mo na lang yung conference, tapos you have to choose na. Parang gano'n. Anyway, starting pa lang ako sa PBA, alam ko lang I have to say goodbye. So, I guess that contributed to it na hindi ko siya masyado na-enjoy. But, as a fangirl, na bata pa lang ako, nanonood ako ng basketball with my father at home, na pinapalo niya kami pag natatalo Ginebra, gano'n. Ginebra game Parang talaga. talagang fan talaga yung tatay ko, sumisigaw siya sa bahay mag-isa. So, nasayahan ako na naabutan ko dun yung mga favorite players ko. Like, Pure Foods fan kasi ako eh. James Yap. PJ Simon, mga Oo. ganyan. PJ Simon, Noy Castillo, mga gano'n. Mark Pingris, Wow. gano'n. Parang, Tapos, naabutan ko pa sina James Yap nung time ko sa PBA. So, ang saya ko nung part na yon na yung mga pinapanood ko nung bata ako, sina Asi Taulava, andun pa, na nakatrabaho ko as a courtside reporter na ako. Pero yun dun sa atmosphere, talagang mature na. Kasi, hindi sila parang mga bata na umiiyak after a game. Yun yung gusto ko eh. Yung talagang affected sila. Ito, syempre, trabaho nila yun eh. Tapos, yung drums sa college level, yun yung Iba. namimiss ko. Iba Ang sa- tahimik sa PBA. Pero syempre, kapag semifinals tsaka finals, grabe rin naman yung syempre, yung quality of, yung level of play Yes. ng basketball. Competition. Iba. Wala nang mga rookie mistakes. Kasi syempre sa NC, bibigyan mo ng ganong allowance eh, na ay, ganun talaga Super bata technical eh. na to, guys, by the way. Sorry. This is really technical. Sorry, as a I basketball love. fan, oo. Syempre may mga mati 3 seconds ka pa. Di ba? Yun. Yung mga ganun, mga backcourt violation ka pa kasi bata pa eh. Pero pag PBA, wala nang ganun. Wala na. So, mas mataas yung level of play. Mas na-enjoy ko naman yung ganung type of basketball. Yun nga lang yung atmosphere. Mas maingay talaga sa college. What's so interesting about all this is that parang different yung environment, yung ecosystems. Pero as a courtside, it's still about telling stories ng athletes and yung players. And when you were experiencing this at the time, did you feel like parang shocks na enjoy ko na siya or parang think this is something I wanna continue doing? Yes, that's exactly how I felt. Kasi remember, my original plan was to enter the hotel industry. I wanted to be a hotelier, like my mom. So, yung NCAA season na June to September, dapat yun na yun. Tapos by October, papasok na akong hotel. Mag-submit na ako ng resume. Saan yung mga hotels na gusto Kahit mong ano, trabahuhan?
gusto ko lang mag-hotel kasi ang saya ng environment. Kasi diba, pag nag-hotel mga tao, para mag-celebrate ng wedding, debut, parang positive it's always a good lagi. occasion. Gusto ko ganun yung environment. Kaso sobrang nag-enjoy ako dun sa courtside reporting. Tapos sabi nila, okay, may next season pa. Tapos binibigyan na nila ako ng iba-iba pang mga trabaho after NC. Yun nga, yung mga PBA D-League, mga iba-ibang sports. So, ayun na. Sobrang grabe talaga. So, hindi ko rin inakala na magtatagal ako dun sa basketball. Pero dahil sa sobrang na-enjoy ko, hindi na ako nakaalis. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na biglang naging VJ na rin ako. Yun. Yung time that you were doing courtside. So I keep asking this before Go. you move on to because I'm interested also as a fan as a and as someone who's reporter working din. as one too. I'm learning. What were your struggles? If I'm sure you had a few. And As a courtside reporter. yeah, as a courtside muna. Do you recall? Sa NC, ang struggle doon, kasi nga mga bata, hindi pa nila gets yung kung ano yung dapat mong ikwento sa courtside reporter. Tsaka ano yung hindi. Kasi mga bata, akala nila makikipagkwentuhan ka lang sa kanila, parang ganun. Ang laki na mga ngiti nila pag lalapit ka to interview, no? Yes, oo. So, tsaka syempre medyo struggle kasi yun yung una kong salvo sa showbiz industry, and I came from a very sheltered upbringing. So pagpasok doon, medyo hubad sila. So parang nakakabuy. Medyo nakaka-shock, parang half naked or iba nakatuwalya lang, tapos minamasahe, mga ganun. Pero nasanay din ako kasi 3 years parang at least nalunod ako sa abs. Ganun. So ngayon, pag nakakita ako ng abs, normal na lang, no? Okay. Normal na lang. Okay. Sige. Pero noon, parang yun, yung mga struggle noon, kailangan mo maging cool with it. Like, okay, hindi ako bothered. Kasi hindi naman nila sa akin in your face. It just so happens na kailangan mong pumasok sa locker room. Siyempre, nagpe-prepare sila. Alam naman mag-adjust sila sa'yo. Pero in general, masaya ako dun sa collegiate. Kasi respectful naman sila. Ate naman nila ako. Ang struggle ko sa PBA, hindi na masyado ganun ka-friendly yung players. Oh, I wanted to say that a while ago. Ikaw but din? Thank you for bringing it up. But I Ganun think din it's a experience difference mo. lang yun nga kasi as you mentioned, they work there as professionals. It's to feed their families, di na sila umiyak sa games pag natatalo. So parang sila pag na-interview, parang hindi na nila gusto. Kasi, I don't know, I can't speak for them, but I have the same experience. Siguro kasi nga, ang tagal na nilang ginagawa yun. So, kapag tinatanong sila, parang nothing new. Yes. Tsaka alam na nilang kung ano yung kalalabasan nito, ganun. Meron pa akong wag na tayong mag-drop ng names. Pero may mga ibang, sorry, I don't do interviews. Parang siya yung inaabangan dun sa game na yun. Tapos ako parang, paano yun? Pinakuha ko ng report. Alam naman sabihin kong, I asked for an interview but he said kailangan mo lang i-phrase na kailangan niya mag-focus, ganun, no distractions, keme. Pero sa loob-loob ko, mataray siya. Ito naman, ipopromote nga kita eh. Diba kasi kapag when you interview someone and you report about them, in a way, it's promo for them. Kasi you're talking about them instead of other players. Parang nagkaka-extra screen time sila. Lalo na kung maganda yung kwento. Diba? Kunyari, andun yung nanay niyang 5 years niya nang di nakikita. Diba? Parang ma-attach sa'yo yung mga tao pag nalaman nila yun eh. Pero may mga ganun nga. Siguro it's for their focus or they're sick of it. Yeah. Pero you just have to, take it in Part stride. of the job, Kung ganun talaga sila, wake up call yun sa'yo na hindi lahat katulad ng college players. Struggles kanina ngayon, favorite memorable moments? Pag nagkakaroon ako ng magandang report na kinokomenda ko ng mga tao about it. Ang most favorite report ko ever as a courtside reporter was sa NC, may isang team na hindi talaga nananalo. Okay. Kasi sobrang tagal na nilang winless. Ako, as a UP fan, nung time na hindi pa kami champion, yung 0-14. Yeah, hindi nananalo yung UP at the time eh. 0-14 kami. So, medyo close yung heart ko dun sa team na yun, na hindi nananalo. Parang feeling ko siya yung UP ng NC. Tapos, interview ko yung coach. Tapos na-share niya na meron siyang kasunduan sa wife niya. Hanggat hindi sila nananalo,
sa floor siya matutulog. Ganon, sa sahig ka matutulog hanggat di kayo nananalo. Tapos binigyan niya pa ako ng picture nung sahig kung nasa siya natutulog, ganon. So ako report ko yun. Who's this coach? Do you Pwede ko recall? kasi, na-report ko naman si Coach Bonnie Tan. Coach ng Bonnie LPU. Tan! Naka-report mo rin siya. Yeah, sa Letran, nag-champion siya, 3-peat ba ngayon? Oh Sa my gosh, PBA I'm so na happy siya. for him talaga! Oh my gosh! Nag-3-peat sila ng champion na Letran siya! during my tenure. Three-peat? Yeah. Ang saya ko. Ang saya, di ba? Sana Champion coach. na-report mo to na there was a time Pwede magbalikan. bawal siyang matulog sa bed hanggat hindi siya nananalo. Tapos, nung ni-report ko yun, I think it was Nico Ramos na commentator. Siya yung nasa, anong tawag doon? Siya yung Panel. panelist. Oo. Sabi niya, I'm wondering how I got that story kasi sobrang private. Tapos, naging running story na siya. Every game, laging tinitingnan kung natulog na ba sa bed si Coach Bonnie. So parang ginamit na rin yung story na yun na sa future game. So ako parang proud ako doon na yes, nakuha ko yung story na yun. Tapos nagamit pa siya in the future. Tsaka kung ikaw yung nanonood, parang kahit hindi mo kilala yung LPU, matutuwa kayo na parang, uy, sana manalo sila kasi parang makatulog na sa bed yung coach nila. May investment na as a fan. Oo, ganun yung gusto kong stories. Yung talagang human interest stories, which we were instructed to report on. Yeah. Yun talaga, ayaw nila ng technicals. Gusto nila mapuso, human interest stories. And the beauty of that is that you tell the stories, tapos as a viewer, parang yun yung pinakaambag ng courtside, yung hindi nakikita sa court where their ears, their eyes outside of the court. Exactly. So it's a beautiful thing, courtside reporting. And is courtside reporting one of the how do I put this? Parang did it mold you into becoming the host that you are or that you were when you started sa Mix? It contributed a lot, for sure. Oo. You mean, di ko masabing talagang yun yung nakatulong sa akin sa pag-VJ kasi actually, I had to forget about everything I learned about courtside reporting when I became a VJ. Kasi yun yung comment sa akin nung nag-VJ ako, nag-start ako. Masyado kang courtside reporter. Medyo may pagka-stiff ang sports kasi, no? Yes. Tsaka, sa courtside reporting, bawal ka magkamali. Diba? As much as possible, bawal ka magkamali. One take lahat diba? Live. Oo, live. Tapos, para kang sumisigaw. Kasi, ang ingay. Drums, the crowd. Tapos, talagang straight. Reporter ka, journalist ka, dapat impartial. Sa Mix, sa VJing, biglang sinabi sa akin, hindi dapat nagkukwento ka lang sa kaibigan mo. Kapag nagkamali ka, hindi kami magkakat. Kasi ang naging practice ko, nung nag-VJ ako, pag nagkakamali ako, ay sorry po, isa pa. Ganon. Yung usual. Biglang sabi nila, hindi, try nating pag nagkamali ka, itawid mo. Kasi, mas gusto pala nila yon yung makikita ng mga tao ka rin. Tapos titingnan nila kung paano mo itatawid. Yun yung tawag namin, itawid mo yung spiel. Ganon. Tapos mas nakakatuwa ngang panoorin kapag ganon yung VJ sa harap mo na parang nagkakwento lang. Pag nagkwento ka sa kaibigan mo, nagkamali ka, hindi mo naman sabihing, ay cut! Yeah, diba? Pag nagkamali ka, nagkakwento sa kaibigan mo, ay hindi, mali, ganito pala. Parang ganon. Diba? So yun, I had to forget everything I learned sa courtside reporting when I became a VJ. But I think yung naitulong ng courtside reporting sa akin is sobrang komportable ko na sa camera. Hindi na ako naninibago na kausap ko lang camera. Kasi gano'n naman tayo sa courtside. And ano pa ba? Yun din, hindi na ako parang malakas yung loob ko. Hindi na ako parang hindi na ako malambot when it comes to comments or criticisms. Kasi ang harsh ng college ng sports scene, di ba? Yeah. Yung mga bashing ngayon na nakukuha ng musicians or artists, parang feeling ko medyo wala masyado compared sa sports scene, sa gaming scene, kasi gamer din ako. So, grabe yung trash talk doon eh. Parang ngayon, at least, stronger na ako. Mas makapal na yung balat ko. Yeah. Yan. And also, parang mas madali nang mag-interview to ask the right questions to certain, segments and people. But before I ask more about Mix, can I ask how you started with Mix? Did you audition? Were you handpicked? What was the process? So ngayon, ang alam ng lahat ng entry process or entrance mo sa Mix ay yung VJ search. Nung time ko, 2013, gabi yung time ko. Ang luma. Nung year na yon, buti na lang, tinanggal nila yung VJ search. Kasi ayokong sumasali sa ganun. Takot ako sa ganun. So, nagkaroon lang ng private auditions that time.
And the mixed channel head, Sir Andre Alan Alvarez, turns out to be the uncle of my forever co-host sa school. Si Jason Alvarez. Yun, pareho silang Alvarez. Tandaan nyo na lang. So, one time, nag-rant yung mixed channel head sa family niya na, wala na kayong mahanap na VJ, baka may kilala kayo. Tapos, naalala ko nung tatay ni Jason, yung co-host ko. Di ba dati may laging kapartner tong si Jason sa school na nag-host? Baka yun pwede. Ganun lang. This was in college? Yung hosting na sa school na sinasabi mo? Hindi. Grade school to high school. Where? OB Montessori. In San Juan? Not same school pero different branch. Sa Manila kami, Santa Ana. Okay, OB Montessori. Then si Manila. Lea Salonga. Wow. Yun yung pinaka, namin, sikat na Mother. alumna. Yun. Tapos, nasabi lang na baka pwede yun. Tapos pinahanap ako. Tapos, it turns out, may contact din sila sa Sports 5 kasi mag-asawa yung dalawang boss doon. Ganon. Sabi, yan, kunin mo yung number ng isang courtside nyo. Pa-auditionin daw natin. Tapos yun, nag-audition ako sa mix. Paano naman yung audition mo dun? Green screen. Tapos, may tinanong lang sa akin ng mga questions. Tapos sinagot ko lang. Ganon. How old were you at during that time? 21. Wow. 21. 21 pa lang. Oo. Wow, okay. So, when that happened, I actually met Sir Andre. Talaga? I met him, I was super young. I was probably Nag-audition ka ba? No, okay, so I met him once, 16 ako or that, Ooh, baby. 16, 17, yeah. Okay. And then, si Kuya Andre Felix, yeah, nag-mix VJ din siya. Yes. Tapos one I of told the him, like, I really legends. wanted to be one, high school pa lang. And then he was like, okay, I'll set a meeting, pakilala kita kay Sir Andre. And then napakilala, ganito, ganyan. And then, batang-bata sila sa akin. Tapos parang, masyado akong parang, wala pa akong experience sa life. Yung parang gusto muna nila that I broaden my horizons first before I, audition. And I did audition. Which This year? recent one. Yeah, pero hindi ako swinerte. Pero let's see kung meron Kung pang- kailan naman na-broaden mo na yung horizons mo. Sayang, wala na kasi doon si Sir Andre. Wala Dapat na siya nag-audition ka ngayon. nung nandun pa siya. Nandun siya, okay. Para nakita ka niyang, okay. May- Bumalik siya. Yeah, but we'll still try. Pangarap pa rin natin yan. Go. Kasama sa pangarap natin. But then, so, when you had your auditions, was it hard for you to decide kung ano yung bibitawan mo? At the time na nakuha ka na sa mix? Kung basketball o music? Oh. Honestly, hindi. Hindi. Alam din to ni Kuya Chu. Okay. Sorry po. Super love ko yung family ko dun sa sports. Yun yung pinakamahirap bitawan, yung mga tao dun. Kasi sobrang bait nila sa akin. Tsaka, sila yung talagang nag-hone ng potential ko. Sobrang dami kong mali nung courtside ako. Kasi yung nakaka-cringe talaga na pagkakamali. Kasi live Wait, pwede ka ba i-share na cringe moment para hanapin namin sa YouTube? Hindi ko Joke lang. maalala specifically, pero You had your fair share. Marami, Yeah, okay. oo. Kasi bata pa eh. Tapos, pag live, parang you just say whatever, Yes. whatever comes into your mind. Pero, thankfully, nung sinabi ko naman sa kanila, lahat naman sila naintindihan. Kasi kita rin nila kung gaano ako nag-e-enjoy dun sa music. And, siguro kasi pag sa basketball, aside from 3 years na ako dun, I'll always be just a fangirl. Hindi naman ako player. Sa music, fan ako and and Love it. musician. Woo! Yes. Nanggaling talaga sa akin. So, I think mas malaking part talaga ng buhay ko yung music kesa sa basketball. But I still love basketball. Hanggang ngayon nanonood ako ng live. You said that you were a fan of sports, but a bigger fan, more passionate in the music industry. How did that start? My love for music? Yes. Bata pa lang ako. Sinasabi nga ng mommy ko na tuturaw ako magbasa dahil sa videoke. Hindi pa ako marunong magbasa, pero nakakakanta na ako sa videoke. So, whenever I sing lines, nakikita ko how it's spelled. So, parang, okay, yan pala yung word na yun. Ganon. Mahilig kasi mag-videoke sa bahay namin eh. So, I think doon nagsimula. So, you're a family of singers? May Hindi musician naman. Mahilig lang kumanta. Ganun. Tsaka, my parents both play the guitar. My mom also knows how to play keyboards, the piano. So, musical in that sense. Pero hindi naman yung talagang naging musician. Hindi naman. What did they say when you got in mix?
Sobrang proud. Sobrang proud. Kasi hindi rin nila ina-expect. Oo. Tsaka mas kinikilig sila dun sa mga makakatrabaho ko sina yung mga Artists. VJs, mga mixed VJs din. Who were your batchmates? Tama. Batchmates ko na pumasok sa mix? Or yung mga kasama mo yung time? Okay. Yung batchmates ko pumasok, sina Sam Concepcion and Carla Aguas. Tapos, yung mga naabutan ko dun, sina VJ Nikki Hill, VJ Ia Villania, Luis Manzano, unfortunately, graduate na siya that time. Pero lagi pa rin siya bumibisita sa mix. So, feeling ko nakatrabaho ko na rin siya. And Chino Louis Pio. Yun yung mga nakasama ko. Grabe, okay. What a lineup. So, you had 3 years in sports, broadcasting. And then, how long was your tenure in mix? Almost a decade. Kasi 21 ako pumasok, 31 ako graduate. Wow. Decade in mix. Almost. Okay, so, dun sa mix naman, I'm sure it's not the easiest. I'm sure you had a colorful journey in your, in your mix journey. Anong pwede mong ma-share na memorable din? Especially, doon muna tayo sa start. When you were starting, ano yung parang natatandaan mo top of your head na experiences? Experience ko, start ng mix. Yeah. May Eraserheads experience. Kasi bago pa lang ako noon, parang one month. Parang 1 month pa lang akong VJ. Tapos, syempre, fan ako ng Eraserheads. College pa lang ako noon, nanood na ako nung final set. Yeah. As in, nasa bronze section ako, nakatayo ako doon, nanonood na lang ako sa screen, sobrang layo. Tapos, narinig ko yung boses ko na kausap nila yung isa pang VJ Chino Louis Pio. One of the senior ones na, i-interviewin mo Eraserheads bukas. Tapos ako, sabi ko lang sa boss ko, pwede po ba akong sumama dyan? Kasi, fan po ako. As in, hindi po ako magsasalita. Doon lang po ako sa gilid. Tapos sabi nila, ay hindi pwede kasi konti lang kasya doon. Basement kasi yun ni Raymond Marasigan. So, ang liit lang. Tapos konti lang pwede. Okay po. Tapos, the next day, umaga, tawag sa akin boss ko. Ginising ako. Pwede ka ba mag-interview ng Eraserheads mamaya? Kasi hindi, biglang may emergency si Chino. So, parang, yes! Sobrang game po. So, kahit na 1 month pa lang ang VJ, bigla akong nabigyan ng ganong opportunity. Na I think hindi yun mangyayari kung hindi ako nagtanong na, pwede po ba ako sumama? Sobrang fan po ako, ganon. So, dahil nakita nga nila, fan ka pala. Okay, sige, ikaw na. Tapos, yun yung nangyari talaga. As in, ganito lang yung, actually, mas malaki pa to. I think, kalahati lang nung room na to, yung basement ni Raymond Marasigan. Tapos, may setup sila doon. Tapos, ang mas maganda pa doon, before the interview, they were practicing their songs. Rehearsal pala siya. Na-witness mo siya. So, nirehearse nila yung buong set nila. Tapos, nandun kami, nasa floor lang kami. Nanonood lang kami doon. Tapos, parang mas maganda pa siya doon sa actual show kasi naririnig mo rin yung usapan nila, nagtatawanan sila, yung sinasabi, yung kwentuhan nila in between songs. Grabe talaga yun. As in, hanggang ngayon, isa yun sa mga favorite kong experiences na hindi ko akalaing 1 month in pa lang ako sa mix na experience ko na siya. So, gets mo na kung ba't pinili ko agad yung mix, diba? Sobrang gets. Parang, wow. Kahit marinig ko lang yung kwentuhan nila sa rehearsal, okay na ako. Diba? Yeah. Parang, wow. So, yun. Isa yun sa mga favorite. Anong favorite mong song sa kanila? Go to. E-Heads? Yeah. 3 na lang, para safe. 3? Masakit mahirap pag una eh. Ay, pag isa lang eh. Sa ngayon, Maselang Bahaghari would always be like a Maselang painful Bahaghari. favorite. Hindi ko alam kung bakit kasi nung first time ko marinig yun, naluha ako. As in, ang lungkot-lungkot niya. Maselang bahaghari sa aking isipan, wag kang mabahala, di kita malilimutan. Basta, ang lungkot niya. Sorry. Ang ganda kasi nung lyrics nun, kailangan yung marinig eh. So, yun, isa yun. Kahit na hindi siya ganun ka Baka may hugot lagi. ka. Ano yung hugot mo? Wala. Talagang naluluha lang ako pag naririnig ko yun. May mga ganun eh, yung mga talagang songs na sobrang sad. Yeah. Kahit wala kang pinagdadaanan, nakakaiyak. Tapos, gusto ko rin Fine Time. Yun naman, sobrang happy na, ang ganda-ganda lang, ang positive lang nung message niya na, meron kasi doon, yung pinaka-message niya is, a whole day would be fine. May lines doon na, a whole day would be fine, a whole week would be fine, a whole month would be fine, a whole year would be fine, a whole decade would be fine, a whole century would be fine, fine time, forever would be fine, parang ganon, with you. Kahit na actually, isang day lang, okay lang, kasi kasama ka, parang ganon. Maganda siya, cute siya, and siguro Sembreak.
Kasi, as someone from UP, parang nakaka-relate ako dun sa ganong, may marami silang UP references eh. 'Di ba? Kahit yung sa Shirley, may mga yun yung restaurant doon. Ay, canteen, mga ganon. So, yun yung mga gusto kong songs ng Eheads. Grabe sila. Pero ang dami. Ang hirap pumili. They're really the Beatles of the Philippines. Some say, yes. Right? I would say that they're... But, mahal nga lang record nila. I collect records. Sobrang mahal. They're like at least 17K for one Eheads record. So, have you seen their documentary? I have not yet, Nipa. Where can I... Hindi ko alam kung showing pa kasi limited lang yung showing in Combo on the Run. Okay. If you're a fan of Eheads, you should see it. Or if you're a fan of music in general, ang gandang makita yung journey nila doon. Sa mix naman, since that was your first big experience, what other big experiences that you... it doesn't have to necessarily be artist. Baka you fly also elsewhere, diba, sa different... you go out of the country also. Yeah, okay. So, ano sila? Ito sige, hitting two birds with one stone. It's a big artist and it's an international flight as well. So I interviewed Ed Sheeran sa Japan. Never pa ako nakakapunta sa Japan nun. So parang, first time ko sa Japan, tapos Ed Sheeran pa. Tapos sobrang mabilisan lang yun kasi hindi ko alam parang ako lang yung representative ng Philippines nun. Tapos kailangan ko magka-visa agad. Wala akong visa. So parang within 3 days dapat meron na. Tapos parang sabi ko, okay, if makakuha ako ng visa, meant to be. Kung hindi, not meant to be, okay lang. Pero yun, talagang tumawag ako sa lahat ng mga, connection na to. Tita ko galing sa JAL, Japan Airlines, parang, tita, baka meron ka. Oo. Tapos nalaman niya rin Ed Sheeran, sige. Tapos yun, buti na lang umabot naman, like 1 day before the flight, nagka-visa ako. Tapos sobrang, Ed Sheeran kasi kita mo naman na sobrang humble niya di ba? Like, as an artist, hindi siya yung, may interview ako kay Ed Sheeran, nakakatakot. Wala siyang ganun di ba? Na-interview mo si Ed Sheeran. Oo, hindi siya intimidating talaga. So, ganun din talaga siya in person. So, isa siya sa mga favorite kong artists talaga. So, yun, isa yun sa mga What album favorite was... Divide. Super fan ako ni Ed Sheeran. I watched him live 2-3 times na nandito siya. So I watched the Divide tour. I did watch this one, the Equals tour. Tapos yung Open Grounds. I was there, my brother and I. Grabe. So Ed Sheeran, tapos you were in Japan. For how long were you there? Sobrang bilis lang, like 3 days. 3 days. 3 days o 2 days? Hindi, 3 days naman siguro. How was it? How was he like? What? So, kung paano siya sa TV. Ganun din siya. Ganun talaga. As in, sobrang chill niya. Kasi usually, yung mga artists, lalo pag big artists, di ba? Sobrang strict yan sa interview. Kung sinong, kunwari, papasok na si Thailand. Thailand lang papasok. Walang ibang country. Hintay kayo sa labas. Bawal mag-ingay. Ganun. Kami, kahit na may ibang country siyang kausap, okay lang pumasok. Kahit kami, andun na kami, nanonood na kami, nakikitawa kami dun sa interview niya. Tapos siya yung tipong kumakausap ng lahat ng tao sa room. Hindi mo ma-feel kung sino yung PA lang, sino yung road manager niya. Parang lahat Berks niya. Yeah. Sorry, ang luma ng Berks. Lahat talaga niya, kabarkada. Ganon. So, when you mentioned kasi intimidating and may mga ibang artists. Ed Sheeran, lovely person, lovely artist. And then there are other artists na, how do you deal with artists na, you don't have to enumerate who they are. Yeah, how do you deal with intimidating artists? Or yung, sila. Meron kasi talaga mga ganon, pero iniisip ko na lang na it has nothing to do with me. Kasi most of the time, wala naman talaga Kaya sila ganon dahil sa estado nila sa industriya, ang dami na nilang na-experience, kaya sila naging ganon. So, intindihin mo na lang na, okay, so talagang ganyan sila and you have to adapt. Kung intimidating sila, that means, I think, mas mataas yung standards nila sa lahat. So, kailangan mong pumantay doon. Honestly, ako, pag may intimidating artist, na-challenge ako, mas gusto kong maging okay kami. Yung like, mas gusto ko yun actually kasi kapag hindi masyado intimidating or madaling ma-please, for me, mas mababa yung standards nito sa kung ano yung good interview or not. Pero kapag may mataas yung standards, mas gusto kong nami-meet yung standards nila and at the end of the interview, biglang sasabihin nila na, okay ka, you're something,
Iba yung That was a good fulfillment. interview, Iba yung Oo. fulfillment na ano. Diba, yung compliment pag nanggaling sa isang intimidating na artist. Sorry, pero mas ano siya eh, mas nakakakilig. Yes. Yung ganun. Iba yung pakiramdam pag may ganung ano Oo. sa ano. Pero bago yun, syempre, puyat ka talaga. Yeah. Gawin mo talaga yung To prepare. research mo. How long do you usually have with an artist when you interview them? It depends for which show. Okay. There was a time na ang usual ay 15 minutes. Yun yung kapag pumupunta sila sa mix studio. Kapag naman international junkets, yun nga yung sunod-sunod na iba-ibang countries, ganun, 6 minutes lang yun. Included na dun yung pagkabit tanggal ng lapel, ganun. So, mas mahirap yun. 6 minutes? You have 6 minutes to extract information that's never been told Oh my and to goodness. establish rapport with someone you've never met na may language barrier pa kayo ng slight. So, mahirap talaga yun. Pero, ang pinaka na-enjoy ko, yung podcast format, especially when naka-lockdown lahat. Tapos, lahat online na lang, Zoom, StreamYard. Yun naman, 1 hour mahigit yung time namin with the artists. Sarap. Sino yung mga nakausap nyo for that length? What comes to mind right now is my interview with Rico Blanco. Umabot kami ng 2 hours. So, sobrang... Nag-inuman ba kayo para umabot ng 2 hours? Isa yun sa mga sinasabi kong intimidating. Kasi, I don't know if you've met Rico Blanco. He's one of my most favorite artists. That's why I can say he's intimidating. Kasi, alam niyang I'm coming from a place of love. Since high school ako, pinapanood ko siya. May fangirl picture ako sa kanya. So, alam niyang fan talaga ako. So, every time I interview him, talagang nagpe-prepare ako ng sobra. Kasi alam kong hate niya yung tinatanong siya ng ilang beses nang natanong sa kanya. Kasi he's been in the industry for how many years, di ba? So, sinasabi niya yun publicly na ayoko yung mga interviews na paulit-ulit yung tinatanong. Pwede mo namang i-rephrase, mga ganon. So, during that time, talagang pinaghandaan ko yung interview. Kahit na nasa starstruck pa rin ako. Buti na lang, yun, ginanahan naman siya sumagot. Sobrang ginanahan. Umabot kami 2 hours. Haba. So, dami ng artists that you've interviewed. Saan ka talagang na starstruck? Yung parang hindi mo na overcome yung kaba mo. I'm sure in the whole decade of Meron. DJing. This is Jason Momoa. Oh. As in, wala talaga. Kahit anong mental exercise ko na, tao lang siya, oo, pareho lang kami. Hindi talaga eh. Yung Jebs din yan. Ang laki niya eh, Jason Momoa, Aquaman siya eh. Tapos yun yung pinopromote niya talaga that time, Aquaman. So parang, hala, si Aquaman nasa harap ko. Hala. Hindi talaga. As in, yung interview ko dun parang, hindi ako happy. It wasn't dun the sa best lang, interview. gano'n. Oo, hindi ako happy. Parang, tsaka yun yung isa sa mga 6 minutes lang yung meron ka. Oh. Tapos, sa sobrang gusto kong maiba yung questions ko, hindi ko na natanong yung basics. Ganon. So, sabi rin sa akin ni Sir Andre yun na, alam mo, ano yan, masyado kang nag-focus dun sa other questions. Yung basics nung movie, hindi mo na nadaanan. Mga ganon. Pero, gets naman na. Learning siya, of course. Learning experience. Tsaka, ako, Kebs ako. Basta nakita ko siya, nakapagpa-picture ako sa kanya, nayakap ko siya. Okay na ako. Happy na ako dun sa part na yun. Oo. Tsaka, alam mo, nung na-meet ko siya, nagulat ako, isang trivia lang about Jason Momoa. Pagpasok ko ng room, amoy tsaa. Tsaa? Yung pala, may tsaa siya lagi. Oo. Mahilig. Di ba wala sa itsura? Mahilig sa tsaa si Para siya Guy. laging may beer. Pero siya, tsaa. Oo. Ano ba yung personality niya? Parang siyang bear, big bear, or is he like... Ganun naman siya. Kung ano rin sa screen, ganun, mabait naman siya. Yeah, who are the artists na tumatak sa'yo? Hindi naman tumatak, lahat sila special. Pero yung like Rico, like Ed Sheeran. Rico, first name basis. Ed Sheeran. Si Corix. Yeah, yung mga mga malapit talaga sa puso mo. Because you're also a fan. Full circle moment. Siguro si Ebedancel. Kasi sobrang fan ako ng Sugar Free. Like, kahit na anong i-play mo sa aking Sugar Free song ngayon, I can name that tune in 1 second. As in, part siya nung childhood ko. So, ang saya kong nakilala ko siya as a person and nakakwentuhan. Sino pa ba? Yung mga OPM greats talaga. Yun, talaga. Raymond Marasigan, nung Sandwich na siya, na interview ko siya. Aside from as Eraserheads, as Sandwich din.
Ano pa ba? Sino ba mga heroes ko nun? International. Rico Blanco, River Maya. International. Aside from Ed Sheeran. Jason. Foo Fighters! Foo Fighters, my goodness. Yun pa, ano lang din yun. Sobrang 6 serendipitous. minutes din ba? Oo rin. 6 minutes 5 din. nga lang ata. Hindi ako sure. Basta maikli lang eh. Pero happy na kami doon kasi we weren't supposed to interview them. My bosses and I, or yung mixed family ko, nagkasundo lang kami na punta tayong Singapore, nood tayong concert ng Foo Fighters. Pupunta lang kami doon as fans. Manonood lang kami ng concert. Nalaman ng record label. Gusto nyo arrange na rin kami ng interview. So a few days before kami lumipad, biglang may ganung possibility na, teka, may interview ata natin sila, dapat manonood lang kami. Tapos yun, natuloy. Tapos naka-interview kami. Tapos ang bait-bait nila. Yung drummer nila, the late Taylor, na yung at the end of the interview, hinug niya kami isa-isa. Ganun silang type. Tapos wala silang pakialam talaga. Walang ka-ere-ere. Sobrang chill lang din. Parang si Ed Sheeran. Ganong level na walang diva attitude at all. Tapos kumakain lang sila. Kasi parang may buffet doon, may catering. Kumakain-kain lang sila, kumukuha sila doon ng food. Tapos kami parang nanonood lang sa kanila. Tapos, are we gonna do this? Okay, sure, game, ganun. Tapos, yun na, naging totoong tao sila for like 5 minutes in my eyes. Tapos back to, Foo Fighters. Grabe yung content mo siguro doon. Dahil mo selfies. Pwede ba yun? May pictures, pero hindi pa kasi uso nun yung mga content eh. Right. So, tsaka wala ring time. So, hindi ko masyado na maximize like I would have kung ngayon nangyari yun. Pero, ayun, pictures lang. Pero, na-absorb naman ng buo yung moment, di ba? Oo. But with your courtside stint, you had your mentors. Sino yung mentor mo or mentors mo when you were a VJ? You know what? That's the thing. With mix, hindi ka nila itatrain eh. Na actual training na ganito dapat yung gagawin mo. Walang ganon, walang class or walang like VJing session. Walang VJ 101. Talagang you'll learn on the job. Ibabato ka nila agad sa swimming pool, kumbaga. Tapos bahala ka paano ka lalangoy. So, I learned through observation. So, ino-observe ko nun sina VJ Chino, Louis Pio, VJ Nikki Hill, VJ Ia Villania, si Robbie Domingo. So, yun yung mga parang, doon ako natututo eh. Pag tinitingnan ko kung paano sila mag-host, tapos ina-apply ko kung ano yung nag-a-apply sa akin. Kasi may mga ibang, kunwari, my style of hosting is different from yours. What applies to you might not apply to me. So, yun lang. Dapat may level of discernment ka rin kung ano yung kukunin mong lesson, ano yung iiwanan mo. So, that's how I learned throughout the years. What qualities would you say or characteristics as a mixed VJ yung meron ka dapat aside from, kasi iba yung courtside reporting eh. Diba? Anong meron dapat ang isang mixed VJ to? Dapat interesting yung personality mo. Personality is a major part. Yun yung binibenta mo eh, honestly. Like, when you're a VJ, hindi mo naman binibenta yung kagalingan mong or kahusayan mong magsalita. Kasi ang dami namang mahusay magsalita, pero kung wala kang personality, hindi ka nila papanoorin. Yun nga mas gusto nga nila kapag nagkakamali ka or kapag may nakakatawang nangyari. So, hindi naman sila nanonood talaga for perfection. Hindi sila nanonood for your brains. Hindi sila nanonood just for music. They're watching for music but not just for that. Kasi they can get that from YouTube naman. They can get that from Spotify, kung saan man, Apple Music. Pero yung papanoorin nila sa mix, yung personalities ng VJs. Yeah. So I guess yun yung kailangang meron ka talaga. Interesting na personality. Was that hard for you to share as a mixed VJ? Because sa simula, di ba, sometimes people don't get to share their personality muna. Was it hard for you yung una? Yes. Kasi hindi ko pa kilala masyado yung sarili ko that time. Wow. Kasi bata pa ako noon eh. Tsaka sabi ko nga sa'yo, sheltered yung upbringing ko. Hindi ako masyado nakakalabas. Like, just to give you an idea, I graduated from high school na twice lang ako nakalabas ever. Hindi ako what do you mean lumalabas. labas? Like, with friends. Ganun. Wow, like party? Wala. Bawal akong pumunta sa birthday parties ng mga kaibigan ko. Kahit best friend ko, bawal kong puntahan yung birthday party niya. Grabe naman. So, hindi talaga ako lumalabas. So, nung nag-mix ako, dun lang ako na-expose sa
ito pala yung World. real world. Yeah. Ito pala yung real world. So, doon ko palang kinilala yung sarili ko. And I'm thankful for my mixed bosses kasi hinayaan nila ako eh. Wala silang pinush sa akin na dapat ganito yung branding mo, ganito yung personality mo. Wala silang ganun. Like, hahayaan ka nila, they'll teach you about the world, and then let's see kung sino ka ba talaga. And yun yung lumabas. You mentioned being sheltered. Mm-mm. And so, pag wala kang school, what would you do? What do you usually do? Uwi ka sa Tapos, bahay. video kayo sa amin. Oo. Hindi, close kasi ako sa family ko. Yun naman siya. Hindi ako nabobore sa bahay. Sobrang saya ko sa bahay. As in, kapag hanggang ngayon, given a choice kung lalabas ba ako o sa bahay lang talaga. Hindi siya parang tita mentality. Kasi di ba, tita mentality, sa bahay na lang ako. Yeah. So, hindi siya dahil 33 na ako. Kahit nung 18 ako, 16 ako, Bahay mas talaga. gusto ko sa bahay talaga. Masaya sa bahay namin. Oo. Tsaka church. Yun. Yes. Ang bait. Yes, ang bait. Church, bahay, school. Yun lang yung life ko. So since we're in this topic, ano yung extracurriculars mo besides studying? When I was in college, I used to have gigs. Doon lang ako pinapayagan. Well, work siya eh. I don't go out with friends. But every week, kasi nga ang hirap ng buhay sa UP. So, yung pinaka-detox ko was I would sing. May gigs ako nun sa restaurants, bars, ganon. Tapos sometimes my father would watch, my family would watch, ganon. So, wholesome pa rin naman. So, yun na yung pinaka-extracurricular ko siguro. Yun, kumakanta. So ano talaga, gigs at the time. Wow. So, with you growing up, with the sheltered upbringing that you had, is there a certain form of regret of not going out too much, or I mean not going out as much? I often get asked that. Yes. Pero, pag nakilala mo ako, maiintindihan mong walang resentment at all. Lalo na ngayon na nakikita ko yung kinalabasan ng life ko na, okay rin naman. Kasi for me, nung una, syempre pag bata ka pang, bakit di ako pinapayagan? Yung mga kaklase ko, pinapayagan, okay naman sila. Kasi nung time na yon, hindi ko alam kung naabutan mo, pero uso kasi nun yung binobomba yung mga mall, kinikidnap yung mga bata, as in nasa news. So kung bata ka, tapos nakikita mo yun sa news, gets mo kung bakit hindi ka papayagan. Kahit na may konting, mga klase ko naman buhay pa eh. So kung bata ka, tapos nakikita mo yun sa news, gets mo yung parents mo eh, kung ba't ka pinagbabawalan. Maiintindihan mo sila. Hindi ka naman para magtanong na, but hindi nila ako love, hindi ako pinapayagan sa labas. Tapos, nung nag-mix nga ako, tapos biglang I get all these perks na I go to different countries, I go to different places in the Philippines. Parang feeling ko, yun na yung reward sa akin ni God na, yan, dahil naging mabuti kang anak, dahil you didn't resent your parents, sumunod ka, ito yung reward mo. Ngayon naman, pwede ka nang lumabas, free pa. Binabayaran ka pa para mag-travel. Trabaho mo pa. So wala akong regret at all. Parang feeling ko, tama lang yung ginawa ko. So, eto naman yung question. How about the relationship life growing up? Kasi hindi pa naman uso yung social media. Uy, may YM Ay, mo. may Yahoo Messenger. Hello sa mga ka-YM ko dyan. May diba, YM. Buzz. Diba? Buzz. Alam nung ano. Tumblr, meron na ba nun? Tumblr. Pero hindi naman yung social media. Hindi siya social media. Wala Instagram, kang ka-chat dun eh. Wala Wala na, late akong Instagram noon. Blackberry YM. era ba yung BBM, ganun? Anong era ba yung... Oo, yes. Pero mas early pa talaga, YM lang, tsaka Skype, ganyan. Skype. So, may mga ka-Skype ka naman nun kasi... May isa. Oo. Kasi, pwede ko naman ito i-share. Na-share ko naman to sa iba. I've only had one boyfriend ever. Ever? How? Wow, okay. Tsaka lang ako noon, 4th year college. Tas sobrang ikli lang, like a few months lang. Best friend ko lang siya. Tapos, parang na-develop ko sa best friend mo, ganun. Pero hindi talaga siya yung tipong, parang, basta, parang lang din kaming friends eh, nung kami. Tapos, nung hindi kami nag-work, kasi lagi kami away na away when we were together, nag-break kami, tapos, okay, let's go back to being best friends na lang, parang mas okay tayo. Tapos nag-work, ganun lang. So, parang, ganun lang siya, hindi siya yung talagang boyfriend. Yeah. Parang mas best friend ko siya than boyfriend, ganun. And then ever since, hindi ka na... Never na ulit. That was 4th year college ako noon so
Kailan kami nag-break? 2011. 2011. Oh, so So, I've been single for 14 years. Yes. wow. 14 years. Okay. But you don't you're open to dating ba or you choose to not date anyone? Open, pero hindi ko rin siya hinahanap. Yes. Oo. Siguro nga kasi masyado akong masaya sa bahay. Mm. Hindi na rin ako lumalabas. 'Di ba? I don't party. The only people I meet are those I work with na, ewan ko, for some reason, para akong may filter. Pagkatrabaho ko, hindi ako na-attract. Hindi ko alam kung bakit. Kasi ang weird nun, kasi nandito tayo sa industriya, kung nasan yung pinaka-attractive na mga True. tao sa buong Pilipinas, nandito. Pero, ewan ko, parang may filter ako na kapag katrabaho ko, parang kalaro ko lang. Hindi ko siya ipapasok sa personal life ko. Ganun. Magkahiwalay yung work life tsaka personal Pero may life. mga muntik na. May mga muntik, pero mga Yun. churchmate. Ganun. Churchmate. Hindi talaga galing sa work. Hindi Wala galing akong sa kahit isang muntik na, never ako, talaga never. Zero attraction sa lahat ng mga ka-work ko. Okay, so but yung nag-work ka na, nakakalabas ka na. Yes! Party na. Yes! Was, Pero I still didn't party. I didn't like the scene. Ayoko sa maingay. Ayoko sa hindi ko nakakausap yung mga tao. Pag kasama ko yung mga, kunwari, high school reunion, alam na nila yung sabihin ko, ayoko sa maingay. Tapos sunod sila sa akin kasi kung hindi ako punta. So yun, ayoko talaga. So over dinner usually yung mga Yes, mo. or sa bahay, Yeah. ganun. Bahay ng mga kaklase ko, ganun. So naabutan mo ba yung Valkyrie sa BGC The Palace na pupuntahan? Alam mo, wala akong alam dyan. Pag sinabi mo yun sa akin, game ba yan? Ano? Hindi siya laro. That has happened so many times. Yung may sasabihin sila, tapos sabi ko, tapos ako tulala lang talaga ako, pang ha? Tapos yung pala sabihin, hindi, ano yun, lugar yun. So work talaga. Work has been your life. Yes. Work, family, friends, church, ganun lang talaga. Doon ako happy. Yes. Oo. So work, family, and friends. How do you sort your time out, at least in terms of unwinding and Sobrang dali. Kasi nga I don't have too much on my plate naman. Parang feeling ko sakto lang talaga siya. So, pag naka-work mode ako, alam na yun ng pamilya ko na hindi nila ako masyado makakausap. Talaga nag-focus ako. Especially when I do my research. Seryoso talaga ako dun. Tapos, after nung event, I hibernate. Alam na nila yun, nasa kwarto lang ako, Pahinga tulog ka lang agad. ako, or gumonitor ako ng social media. Tapos, or mag-edit, kasi I edit my own videos din. Tapos, yun na, hindi ko masyado kailangan namang mag-balance ng things. Kasi konti lang naman yung juggle ko. Yun yung gusto ko sa pagiging single. Hindi ako masyado nahihirapang mag-juggle naman. Kasi, konti lang naman yung elements in my life. Like I told you, it's just really work, family, friends, and church. So, may time naman ako to unwind lagi. Tsaka, alam mo naman as a host, hindi naman tayo laging may event, di ba? Minsan lang din naman. So, hindi naman ako nahihirapan. Tsaka ano siya, hosting really requires an intense level of energy in a certain way, shape, or form na it requires you to share a lot of yourself. Kasi, let's say you host in Araneta as you do, you have to share that energy dun sa kung ilan man yung tao dun sa Araneta at maramdaman nila yon. Oh, So, understand nakakaubos. that you have Nakakaubos to. siya. Pero pag ganun nga, is there ever a time na burnout ka From hosting? from working in the workplace? Wala, never. Siguro at the most, nagkakasakit na ako. Kasi sunod-sunod. Physical ano lang. Oo, physical burnout lang. Pero mentally, emotionally, wala. I love my job eh. Nag-e-enjoy ako doon. Tsaka extrovert din naman ako. Hindi naman ako yung tipong introvert na, hala, kailangan kong kausapin yung buong Araneta Coliseum. Yeah. Nade-drain lang ako in a sense na, kasi It's a physical grabe yung requirement, yes. Tsaka yung, kahit mentally, yung effort na kailangan mong aralin bago ka tumuntong sa stage para anything na mangyari, ready ka. Yun kasi yun eh. Hindi ka naman magbabasa lang ng script dun eh. Kapag biglang nagka-technical difficulty or what, that ready ka. Dapat napaghandaan mo yun kung anong sasabihin mo, anong gagawin mo, paano mo patatawanan yung crowd, paano mo i-command yung thousands of people there. Kasi yun eh, kailangan may authority ka. Hindi ka pwedeng host na
pushover. Pag host ka, leader ka. Pag host ka, i-command mo yung libo-libong tao para sumunod sa'yo. Kasi pag hindi yan susunod sa'yo kahit anong sigaw mo dyan, diba? So, yun yung kailangan mo i-prepare yung sarili mo at nakaka-drain yun. So, after events, yun nga, kailangan mo talaga mag-hibernate and mag-rest kasi nakakaubos talaga siya eh. Sa sports, as you are knowledgeable naman, may mga pre-game routines ang mga athletes. May rituals sila. Meron pa sila mga pamahiin na ito yung kinakain ko prior to a game. Ito yung iniinom ko. Ito yung brief ko. Yeah, ito yung brief ko. Hindi lalaban yung brief, gano'n. May mga gano'n. Si Michael Jordan wears like his college shorts ata or cycling shorts underneath his... Tsaka yung may barya. Di ba may yung barya sa medyas. Oo. Yung question ko, do you have your own way of, routine or parang ritual? Yung hindi nag-make ng sense, yung gano'n. Somehow, yeah. Yun ang wala eh. Parang everything I do pre-game makes sense. And it has something to do with my research usually. Yun yung pinaka pre-game ko. Hindi ako makakatungtong sa stage nang hindi ako nag-research. Unless talagang walang choice. Kasi may mga ganun eh. Yung sunod-sunod talaga yung work mo, tapos ibibigay yung script sa'yo 2 hours before. Yung wala ka talagang way para mag-pre-game. Pero kapag meron, yun siya. Alam mo yung saying na kapag kinakabahan ka pa ba? Super duper. Kanina, kinabahan ako bago magsimula itong episode natin. Di ba may ganon? Sinasabi nila, pag kinakabahan ka pa, it means you love your job. Kapag hindi ka na kinakabahan, may mali na. Ako baliktad. Pag kinakabahan ako, ibig sabihin may mali. Kasi ibig sabihin, hindi ako ganun ka-prepared. Kaya hindi ako ganun ka-confident. Pero kapag hindi ako kinakabahan, yun yung ibig sabihin magiging good event for me. Kasi, ibig sabihin, kaya ako hindi kinakabahan. Kasi kahit anong ibato nyo sa akin, kahit anong mangyaring mali sa lighting, sa ipa-play nyo dyan, prepared ako kahit anong sabihin nyo. So, yun yung pre-game ko. Kailangan talaga, natanong ko lahat, prepared ako sa lahat ng questions, kung interview man, or kung event yun, na-prepare ko lahat ng jokes ko, lahat ng pwede mangyari, lahat ng pang-stretch, gano'n. So, pag nandiyan ka na, nakasalang ka na sa stage, how do you deal with, kasi would you say that in sports, it really taught you to be quick on your feet? Kasi ako, it's a personal thing na parang, feeling ko kung hindi ako naging courtside reporter, tas I just did events, and then I go straight to being a host in the industry, in showbiz. Parang hirap. Parang, how would you say the same? I don't wanna take credit away from my courtside reporting experience. Kasi syempre, yun yung nag-start. Yes. And, in a way, syempre, binigyan ka ng confidence na tumayo dyan kahit anong mangyari. Kasi live yan. Pero siguro yung tinatanong mo na kung paano to stand your ground kapag nagkamali ka or maging confident ka sa kahit ano mangyari, sa mix yun eh. Kasi yun nga yung tinuruan kami na pag nagkamali ka, isipan mo paano mo itatawid. Ganun. And dun kasi, that's almost 10 years of my life. So you can just imagine how many different situations, different scenarios I had to survive through. And I think yun yung pinaka tulong talaga. Kasi hosting is like riding a bicycle. Kahit ilang libro yung basahin mo about riding a bicycle, pag sakay mo dyan, matutumba ka talaga. Like, hindi mo pwedeng ma-master yung art of riding a bicycle just by reading about it. Kailangan talaga ma-experience mo siya. So, dahil sa experiences ko, almost 10 years ako sa mix na iba-iba yung shows. Merong mga sa studio lang, merong outside, merong interviews, merong kung ano-anong pinapagawa sa amin na challenges or whatever. Feeling ko dahil dun sa dami ng experiences na yun yung pinaka nakatulong talaga. Now, since you mentioned challenges and experiences, yung time na you were in mix, nung natapos yung tenure mo, were you worried? Oh yes, What's super. next for you? Kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin ko after. Like, usually, ang trend, ang usual path ng mga VJs, after ng mix career mo, you're gonna start a family na. Di ba ganun yung mga VJ Naka-pressure Nikki. naman yun sa'yo. Start a family ka agad, Pag no? girl VJ pag female VJs, diba? Nikki Hill,
kinasal. Yeah. VJ Bianca, VJ Iya, yun yung mga kinasal kaya tumigil sa mix. So ako parang, wait, wala nga akong jowa. So parang, next kong gagawin? Puro bahay eh. Like, magsa-stop ba ako ng hosting? Parang, hindi naman. Buti na lang, pumasok yung P-pop that time. Kasi noon parang patigil na ako, noon parang hindi ko na alam kung anong gagawin ko after. Tapos biglang, nag-host ako ng P-pop con. Tapos biglang tuloy-tuloy na yung naging mga P-pop events. So parang na-extend yung biglang scope ko, yung range ko of events na ginagawa. Kasi dati parang puro corporate. After mix, actually, medyo nabuboringan na ako na puro corporate na lang. Like, okay naman ako sa corporate. Iba lang siya dun sa nakasanayan ko for almost 10 years na puro kalokohan kami sa mix. Tapos biglang ngayon, kailangan mo maging serious. Hinahanap ko yung ganong yung rush. Fun and kalokohan, na nalalabas mo yung kulit mo. P-pop culture is very like that, very dog show. So, na-enjoy ko naman. So, yun. Kinabahan ako nung una, pero after that, biglang, okay, pumasok yung P-pop. What were your options? What was like floating in your mind? Yung time na, you know? I didn't want to think about it kasi yun yung, hindi ko alam kung maganda o pangit na trait about me. I don't plan ahead. Kasi nga, as you can see sa mga natutuhan mo about me, wala naman akong plinano dun sa lahat ng yun eh. Diba? Parang plano ko mag-hotel. Dumating, courtside reporting. Dapat isa-stop ko yung courtside reporting, dumating yung mix. Tapos, actually, in the middle of all that, naging news anchor pa ako sa ANC. So, na-try ko rin yun. So, bigla na dumadating yung mga bagay-bagay. So, nung patapos na yung mix, hindi naman ako pressured na, okay, kailangan ko na magplano. Kasi parang may voice inside my head na, hindi, God has a plan for me. Hindi ko kailangan mag-worry. May ganun akong mentality na, actually, bawal mag-worry. Nakasulat yun sa Bible na don't worry, diba? Don't worry about anything. Kasi kung yung mga ibon nga, everyday, hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pagkain. Pero dahil may Diyos, binibigyan sila ng pagkain or like, di ba, God takes care of every living thing in the world. Ako pa ba? Yeah. So, syempre tayong mga tao, mas lalo niya nga alagaan. So, hindi ako masyado nag-worry about my future. Pero may konting yun nga, syempre, concern mo na, ano na bang gagawin ko after? Tapos yun, biglang may dumating na ibang world, may ibang, scenario sa buhay ko. So, yun, naging okay naman lahat. You mentioned ANC. How long was your tenure there? Siguro, quick lang parang 2 to 3 years yata. Ganon. Quick lang din siya. Did you do morning segments, afternoon, evening? Yeah. I was an anchor for mornings at ANC, yung entertainment segment. Kasi yun naman, medyo funny, quick lang din yung story nun. Kaya ako napunta doon, nag-guest kami doon ni Tipi Dos Santos. To promote Mixmo, like an event. Or Mixed Music Awards pala. Tapos, biglang aalis si Miss Ginger Conejero. So, they had to find someone as a replacement. Tapos, dahil ata sa guesting namin, parang sabi nila, pwede ka ba mag-audition? So, nag-audition ako. I just read whatever on the prompter. Entertainment naman so at home naman ako. Tapos, nung sabi nila, okay, sige, start tayo, first day mo, May 1. Alala ko yun kasi Labor Day. Tapos, sabi nila, 9 o'clock yung show. Sabi, sige, doon ka na ng 8:45. So, akala ko, okay, ibe-brief nila ako or whatever. Pagdating ko doon, okay, upo po kayo dito. Sabi ko, okay, wala pa ako alam sa gagawin ko. Never pa sa akin binigay yung script, wala. Tapos, akala ko pa, ano ba to, ibe-brief ba ako dito sa mismong couch? Nasa set na ako. Tapos, nung mag-9 na, biglang yung floor director, 10, 9, 8, sabi ko, anong sasabihin ko dito? Tapos nakita ko na lang sa prompter, may AI. Di binasa ko. Tapos yun na, ganun nag-start yung ANC journey ko. Wow. Ganun. So, coming from Di planado. Oo, yun nga. Coming planado. from those experiences, yun yung point ko. Hindi ako nagpaplano rin talaga. Sorry kung, yung mga may nakikinig o nanonood na humihingi sila, or humahanap sila ng inspiration na parang, minanifest ko to, plinano ko to. Pero hindi po talaga. Oo. Pero bunga naman po yun ng hard work nyo. I'd like to think so. Diba? Yes, you weren't there for but when you were in ANC and then you were in Mix and then you were also in the courtside reporting scene, I guess for those viewers and your followers like me, ano yung tips, generic tips into becoming like the
the host that you are now, at least lang sa'yo, sa personal journey mo, anong makukuha namin kung gusto naming maging kagaya nyo? Ako Hirap. gusto ko. Kasi nga, wow. Gusto ko. Thank you. Thank you, Baileys. Oo. Paano ba? Kasi, since galing nga ako sa isang music channel na iba-iba kami ng personalities, alam ko agad na ang hosting, iba-iba yan per person. Kaya medyo hesitant ako magbigay ng tips sa sa general public. Kasi, kung ano yung sasabihin ko sa akin, pwedeng hindi yun yung mag-work sa'yo eh. So, paano ba? In general na nga lang, siguro, respetuhin nyo lahat ng nakakatrabaho nyo. Yun naman, applicable yun sa lahat. Kahit na anong kind of host ka, kung comedian ka, kung seryosong host ka, kung sports host ka, that applies to everyone. Kailangan mong respetuhin lahat and wag mong isipin na yung show is about you. Unless it's your show. Like, kunwari kung Chris Aquino ka, parang people really watch your interviews because of you. Yes. Pero, yun yung isang example ng rule na can't apply to me kasi hindi naman ako Aquino. Hindi ako Chris Aquino. Pero, in general, ang hosts nandyan para i-facilitate yung program. Parang sa basketball. Point guard ka. Oh, yeah. Yung mga coach, yung mga team manager, yan yung mga director, di ba? Parang bibigay nila sa'yo lahat ng instruction na kaya nilang ibigay. Pero when it comes down to it, pag game time na, wala naman sila sa court eh. So, ikaw yung taga-facilitate ng play. Ikaw yung taga-make sure Extension ka ng coach. Yes. Point guard. Ikaw yung extension ng director din, Yes. ng writer, di ba? Kung ano yung gusto nilang mangyari sa program, ikaw yung taga-make sure na yun yung mangyayari sa court, sa stage. So, yun yung isipin nyo para wag din kayo masyadong kabahan. Kasi kinakabahan ka kapag iniisip mo yung sarili mo masyado eh. Na, okay ba itsura ko? Okay ba itong ginagawa ko? Hindi, isipin mo. Di ba meron dong objection. Ayaw nila. Kasi nga, sige, ulitin ko na lang. Okay. So, wag mong isipin masyado yung sarili mo. Isipin mo, ano ba yung makakabuti dun sa program, dun sa fans, dun sa audience mo. Para mas mawala yung kaba mo. Ako yun eh, yung nag-work sa akin, nawawala yung kaba ko when I think of them. Yung kapakanan nila, na mawawala yung focus sa sarili mo eh. May isip mo, ano ba yung pwede ko pang gawin para mapasaya sila. So, yun siguro yung mabibigay kong tip. I love how you describe the basketball analogy because that's how I explain it to people why I love hosting. Oh, because since really? you already know my dad's a coach Yes. in basketball, and for those who don't know, kind of a nepo baby in basketball. My dad's like an established person in basketball. So it's nice how you put it that way. Kasi I grew up a point guard. I'm the smallest one in the court. And yun din sa stage, tatangkad ng mga artists, di ba? So as a point guard, like what you said, I just love facilitating. But it's never about you. It's about feeding your teammates, di ba? Yes, pet peeve ko yun. Yung, di ba, as host, syempre kung ano yung trabaho mo, mas critical ka pag nanonood ka nun. Pet peeve ko kapag nakakakita ko ng host na yung... It's about them? Oo, yung laging me, Oh, ay, na pang, huy, hindi ikaw yung binili ko ng ticket dito Bumili ako ng ticket para sa artist, di para sa'yo. Parang sana magets yun ng mga hosts na hindi tayo yung bida. And that's okay. Kasi yun naman talaga yung role ng host. Unless yun nga, syempre may exceptions. Kung talagang andun ka dahil talagang show mo yun. Pero kung host ka lang for a show ng ibang artist, bigay mo sa kanila yung spotlight, di ba? Promote mo sila. Because it's about them. And since we're in this topic already, I'm gonna take this opportunity to ask you, ano naman yung payo mo sa akin? Oh! Kasi, you're my ate, a few years ahead of me, but I started in the industry the same path as you did. And ngayon, also, syempre, goal ko is to be like you in the same, But yun, so, what's your advice to me naman as someone who's generally relatively starting lang din? Maka-starting ka naman, nagtugatog ka eh. Diba? Sabi ko nag-research ako sa'yo eh. Pero syempre, kailangan natin, diba? Malayo pa. Well, mahirap kasi magbibigay ng, tip nga kung hindi pa kita talaga fully nakikilala. Pero sa ngayon sa yung
nakausap kita. Kahit hindi naman po hosting. Kahit bulong nyo na lang sa akin pag-hosting. Pwede rin naman about... Wait lang Wala akong babanggitin about love life. Oh, kahit kilala ko yung ex mo. Promise. Oh, wala akong babanggiting ex. Hindi. Siguro mo, payo ko. Hindi, okay ka naman eh. Kasi kanina, when I arrived, ikaw nag-accommodate sa akin, ikaw nag-entertain sa akin. Yun yung mga little things na ako na-appreciate ko as a host. Kasi wala talaga yung technically sa job description natin, 'di ba? So maraming ganun na kailangang matutuhan ng mga host kapag ando na sila sa mismong field. Yung mga hindi nila nakikita sa TV or sa screen sa monitor, parang kuha mo naman gets mo yung role ng host na kailangang basically bisita mo lahat, ikaw yung taga-asikaso sa lahat. So that's a good thing that I noticed. Siguro have more confidence lang. Kasi kapag kinakabahan ka, syempre, you're gonna fumble some words or you're gonna ulit a spiel. Pero that's part of it naman. Tsaka yun nga, hindi ko alam kung paano matanggal yung kaba na yan. Ano na lang yung kailangan ko pa. Tsaka naging about me, no? Pero gusto kasi, I'm gonna take this opportunity already, right? So, ano yung kailangan ko na lang i-prepare for pa in terms of like, stretching my horizon in the industry? What is it that I should expect and prepare for? Being in the industry for more than a decade. Ikaw, wait lang, hindi ko dinidiin naman yun. Okay lang, I'll take that as a compliment. Kasi hindi lahat nakakapag-stay 100%, yes. Sige. Diba? Sinalo ko na lang, diba? Ano na lang, siguro manood ka pa ng iba pang hosting styles and find the best one for you. Kasi, lalo na kasi ako, iba yung hosting style ko kasi babae. Iba yung hosting style ng babae sa lalaki eh. Pwede kami magpa-cute. Ikaw pag nagpa-cute ka, medyo, Di ba parang, So, hanap ka ng peg mo. Tapos, tingnan mo, dapat may discernment ka. Alin nga yung mag-a-apply sa'yo, tsaka hindi. I think. Tsaka, make as many connections as you can. Kasi in this industry, sa totoo lang talaga, it's really about who you know. Not so much, it's a little bit about what you can do, pero it's so much about who you know and what they think about you. So, hindi ko sinasabing maging sip-sip ka o maging fake ka na maging mabait ka sa mga hindi ka naman talaga natutuwang tao. Pero, every opportunity you get to connect with someone, connect na. And the more people you know, the more confident you're gonna become to approach any kind of artist. Kasi kapag marami kang kinds of people na kilala, tsaka nakakausap, kahit saang galing background yung i-interviewin mo, magiging confident kang kausapin siya. Kasi more likely or most likely, may nakausap ka ng parang siya. Parang ako ngayon, pag kausap kita, may mga pinsan akong katulad mo, may mga iba na akong kaibigang nakausap na parang ikaw, na naaalala ko sila sa'yo. So, hindi na ako kinakabahan kasi parang yun lang din yung tingin ko sa'yo. Yeah. So, I think, isa yun sa mga mapapayo ko. Talk to as many people as you can. Okay, yeah. Thank you. Kasi hindi lang naman to hiningi kong advice from, para sa akin, pero sa marami ring mga manood na gusto rin maging host, di ba? So, okay, thank you. That's so fruitful. Thank you for that. Thank you. Aww. So, ngayon naman that, tuloy-tuloy pa rin naman yung work, you still are as booked and as busy. What's something you look forward to doing? Like, do you have, what's next for? Ooh. With hosting, gusto ko syempre makapag-host pa ng more, arena events. Kasi, ewan ko, iba talaga yung rush na nakukuha ko dun eh. Gusto kong pinapasunod yung libo-libong tao. Ewan ko kung may superiority complex akong gano'n. No naman. Sunod kayo sa akin. Pag sinabi kong sumigaw kayo, sisigaw kayo. Pag sinabi kong quiet. Ewan ko, parang natutuwa ako na, parang natutuwa sila sa pag ako yung host, gano'n. Pero, siguro, ang hindi ko pa na-achieve, na gusto ko sanang ma-achieve, na matagal ko nang tinago kasi sa baul muna, na gusto ko nang hukayin ulit, oo. Yung music talaga. Kasi even before I became a host, sabi ko nga sa'yo, nagigig ako, diba? Yeah. So, honestly, mas bigger dream ko yung music kesa sa hosting. Oo. Pero,
sinantabi ko yun eh. Kasi ayokong pagsabayin sa hosting. Kasi ayokong masabihan na, kaya lang nag-mix yan kasi gagawin niyang stepping stone. Yun. Parang natatakot ako sa ganung masasabi. So, sinantabi ko muna. So, with that, do you have something you can share that naabangan namin? Have you kasi hindi siya planner eh. Ano yung, di planner. Natanong ko sana kung may plans eh. Pero, you're listening pa na-apply mo. Good. Throughout the years, there have been many times na ina-approach na ako ng mga tao na, tara na mag-record na tayo. Ganon. Kasi nga, lagi ko silang nakikita, lagi ko silang nakakasama sa events. Hindi ako nagyayabang na ang galing ko kasi, so lagi akong ini-invite. Dahil lang lagi kami nagkikita, tas they know I sing, ang music industry naman very welcoming eh. So kapag nakitaan ka nila, kumakanta ka, tara record na tayo. Ganun lang, casual lang. Pero ako yung laging nahihiya. So pag hinihingan ako ng kanta na, send mo sa akin. Nahihiya ako eh. Pero ngayon medyo nagkakaroon na ng meetings. So tingnan natin, baka may mangyari. So may at least may meetings na nangyayari. May niluluto siguro. Try natin. Tingnan natin. So as an artist, do you have like an artist name? Di ba iba yun? Iba yung... inisip ko rin yan. Di ba? Pero advice sa akin ni Ebe Denzel. Sabi niya, no, keep your name. Kasi pinaghirapan mo na yan eh. Wag kang mag-start ulit ng bago. Okay na yan. So we're really looking forward to that, 'di ba? Music and ikaw na yung maghaharana ng Araneta. 'Di ba? Grabe naman 'yun. Hindi ka na magfa-facilitate. Ako na magfa-facilitate. Ako mag-represent sa kanya. Dahil minanifest mo yan. Yes. Tatandaan ko to. I-manifest natin yan. Okay, so ang dami natin na pag-usapan. Ang dami ko pang gustong pag-usapan. Siguro, parang 3 hours na yun. Sorry Pero pa lang, 1 hour and 20 minutes pa lang naman. Pwede namang 6-hour podcast. Hatiin natin sa tatlo to. Baka pwede. Okay, so at this point, meron kaming segment na bagong-bago. At papatry namin sa'yo. It's called Bato Pick. Kaya meron tayo in dito. The Stone. Yes. And so we have a sweet, spicy, and salty category of questions that you will choose. Hindi namin alam, hindi namin nasabi sa kanya yung questions, and as we do with, yun yung plan namin sa lahat ng guests natin. First time ito gagawin? It's the second time. Second. Yesterday was our first. Okay, so I have the questions here, but now we're going to ask you, would you rather sweet questions, spicy questions, or salty? Bato pick. Mahilig ako, may sweet tooth ako eh. Pero dahil parang pagkaka-describe nyo sa akin, yung sweet very chill lang. Baka boring siya. Sige, mag-salty tayo. Mahilig din naman ako sa maalat. Okay, so salty daw tayo. Salty tayo. Salty. I have the questions here. Ayoko ng spicy, nakakatakot. Nakakatakot yung spicy. Baka ito pa yung ikabagsak ng career ko. Tsaka pula yung spicy. Oo nga, natakot ako sa spicy. Okay, so salty question number 1. Worst hosting experience? Worst hosting experience? Or parang embarrassing moment for you, something you don't wanna like, or like a cringe moment, I would say. Dami. Pero bukod dun sa mga courtside reporting kung may mga rookie mistakes ako dun, may isang naubo-ubo ako. Kasi yun yung mahirap eh. Kapag naubo ka, paano may tatago yun, di ba? Oo, wala na. Tapos, hindi na ako makabangon. Nasma ka na bigla. yung tunog ko, as in tunog palaka na ako. Yung tinatry ko pa kasi magsalita. Is this in sports, in live event, music to, TV? Parang Philpop or Himig Handog or parang gano'n. Live? Andun sa Narayan Kayabyab. Oh my. Tapos, to be fair, concerned naman sila sa akin. Hindi sila yung parang ano ba to? Sila parang, are you okay? Are you okay? Ganon. Pero ikaw, syempre, nahihiya ka na gusto mo ng kainin you're ng talking lupa. to nauubo ka at the same time. Oo, tapos wala akong co-host, walang taga-salo. So, yun, hiyang-hiya ako nun. Isa sa mga What year was cringe. this? Pre-pandemic to, so hindi ko na maalala. Siguro mga 2016? 2016. Hanapin niyo sa YouTube yun. Ay, wala eh. Live lang siya. Wala sa live stream. Okay. Salty question number 2. What's a misconception people have about you that you'd like to correct? Hindi naman siguro, may konti lang. Konting nag-iisip na, I'm romantically involved with people na I work with. Sobrang layo. Diba? Now that, diba, nakilala mo ko, parang puro bahay lang siya eh. layo sa katotohanan. So, dun ako nahihirapan eh. Kasi pag kunwari, I have to host for a male artist. Kailangan ko laging isipin na,
paano ako makakaiwas sa issue dito? Kasi ayaw na ayaw ko yun, iisipin nilang ganun. Parang it's harder to host pag ganun. So, how do you deal with that, by the way? I plan. Follow-up question. Doon ako nagpaplano. Like, kunwari, SB19, ganyan. Mahirap malink dun sa mga yun kasi hindi ka makakauwi ng buhay pag nalink ka sa kanila. I always host for them. Tapos, syempre, parang kahit na ate naman na ako, may mga mag-iisip, may mga mag-tweet at mag-tweet eh. So, ginagawa ko pag alam kong, mabababad na naman ako kasama sila. So, ano ko na yun, may pre-game na ako, mga 2 weeks before mag-tweet na ako na, bias ko talaga si Kuya Yani yung kuya. Pang, yun talaga yung bias ko eh. Or, unahan mo na. or pang, I'm so proud talaga dito of this member kasi parang I'm so proud as an ate. Yung mga ganun, yung medyo inception ba? Yung papasok mo na sa isip nila na, hindi, may harmless disclaimer to. na. Disclaimer, hindi siya threat, ganun. Yes. So yun lang yung mahirap siguro pag female artist ka hosting for a male, female host hosting for a male artist. You have to think of extra stuff like that para lang makaiwas sa issue. Salty question number 3. What's one opportunity you regret turning down? That's a nice question. Yun. Yung mga record na tayo. Kasi may mga talagang, pinapasend na ako ng song. Tas ito na, yun na yun. Tapos, mayroon lang sa akin pumipigil talaga. Ewan ko kung takot or insecurity or lack of confidence. Hindi ako nag-send. Ganun. Parang, wala. Nawawalan talaga ako ng lakas ng loob para gawin yun. Ang advice ko dyan. Ako na nag-advise sige nga. Kuya Bailey's. Wow. Okay, salty question number 4. What's the most difficult decision you've had to make in your career? Most difficult decision? Ayun, to leave music behind. To stop muna. Okay, what's the story behind that, by the way? Was there a contract that you finished a certain number of years? Hindi, how wala. was the gradual transition? siya eh. When I was doing basketball and mix, actually tinutuloy ko pa yun, nagigig pa ako nun. Hanggang sa naging super busy na. Ginagawa ko yun, di ba sabi ko, to detox. Hanggang sa yung mga Friday nights ko or Saturday nights na ginigig ko, parang na-feel ko na mas gusto ko na lang itulog. Kasi pagod na ako. So, yun, napagod ako dahil sa schedule, intense schedule. So, iniwan ko muna. Pero, every now and then, magpo-post ako ng cover. Ganun lang, dun ko na lang nilalabas. Yun na lang yung outlet ko. Popost akong covers. Pero yung gigging, yun yung nami-miss ko talaga. Do you accept gigs? I do. Now? Hindi. Now. Ang tagal ko nang hindi nakakapag-gig. When was your last? I don't even remember. So, hindi ko na maalala kailan ako last na kumanta. Book na natin. Sa lahat po ng mga nakikinig ng mga music peeps dyan. Yan. Pero, yun yung siguro most difficult. Kasi nga, it's a big part of my life. But I had to, put it aside. Okay. Salty question number 5. What's your pet peeve? Ay, ang dami. Sobrang dami kong pet peeve. Hi! Ano na lang, what's your pet peeve, let's say, as a host na lang? Pag hindi, hey! Okay lang yan. Ito nga yung gusto natin eh. Pet peeve. Salty talaga to, ha? Ano ba? Yung pwede kong i-share na pet peeve ko. Kapag... Well, kayo na you mentioned one na as a viewer, if may hostess, it's all about them. That's some type of a pet peeve. But when you're hosting or you're the host, syempre pag may hindi ginagawa yung best niya, paano ka ba i-explain yun? Kasi ako, I do my best when I host. OC ako, ganong level. Kapag may nakakatrabaho ako na siguro yung sanay na sa okay na to, okay na to, doon ako medyo nawawalan ng gana, ng fire. Tapos nadidisappoint ako na bakit ganyan? Kasi gusto ko yung mga katrabaho ko, parang ako na lahat ng pampaganda dun sa show, gagawin natin kahit na extra effort yan. Kung kaya naman, why not? Ako pet peeve ko yung pag minsan siguro kasi pagod na, gusto na lang matapos. Kita mo na na mali-mali na yung ginagawa, tas okay lang. Parang, tatanungin mo, bakit ka? Tas, oo, sorry, nakalimutan ko. Parang gano'n. Sorry kasi tinamad na ako eh. Parang gano'n. Tas ako parang, alis ka na lang kung ganyan ka. Parang, yun yung gusto ko sabihin. Pero syempre, di mo sasabihin kasi hindi mo na alam kung anong pinagdadaanan ng tao. Pero ako, may gano'n akong pet peeve na,
if you can't do your best, you're in the wrong job. Parang kung hindi ka masaya dyan, kasi itong ginagawa natin, teamwork siya eh. Sabi nga nila, it takes a village. So pag may isa dyan na, parang... Hinihila lang kayo. Oo, parang may weakest link ka. Damay lahat eh. Doon ako na-frustrate. Yung nakikita kong grabe yung effort nito, lahat to nagpupuyat. Tapos may isang patalo, yung ganun. Doon ako, pet peeve. Pero wala kang magawa, kaya siya mas nakakainis. Yes. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin eh. Kasi hindi mo naman alam kung ano pinagdadaanan niya. As a point guard, no? Yung parang if your teammate is like tinatamad or hindi gets kayo. Yeah. So, sino ba yun? Bakit sumabanggit? Joke lang. Okay. So, thank you for answering our salty questions. Now, it has come to this. Ito, ginagawa namin to our guests. The concept of In the Stone is to have our stories written in the stone. Kumbaga, casual pero legit, genuine conversations. That's why what we have. But, written in the stone kasi in Tagalog, itaga mo sa bato. So, gusto namin na may form of manifestation, and it's like, this is the essence of the podcast. We're gonna have you write in a literal rock, in a stone, yung gusto mo itaga sa bato. So, the first season that we had, this is our second episode of season 2. The first season that we had, wala pa kaming ganito, and we would just ask our guests na, anong itataga nila sa bato. So, they're gonna fill in the blank. Itataga ko sa bato, blank. May it be a word or a phrase. Now, we want them to write it down because I feel like it means a lot more if you think about what you're gonna write down in a stone. So, here is your moment. Anong gusto mong itaga sa bato? All you have to do is continue itataga ko sa bato. And then, what it is that you want. And then, your signature. Okay. Tapos you're gonna read it to us. Yay! Okay. Parang nga to, no? Wala nang atrasan eh. Wala nang atrasan. Sa atrasan. bato eh, no? Ito yung pinaka-purpose and essence of... So that when it comes through, because we wish for it and we claim and we attract, we're gonna look back at this moment. And everyone else shall manifest theirs as well. So kanya-kanya tayong pagmamanifest. Sige. Pwede ko naman nang sabihin kung ano yung sinusulat ko. O mamaya na ba? After. And then let's all reveal it. Okay. Ano ba yung sa ibang guests? Sa dami ng guests. Si Christian. Iba yung sa kanya. Sa kanya yung kakaibang manifestation. What's up, Chinese? To the Chinese out there. Nasa signature part na ako. Gusto ko yan yung pinag-iisipan talaga nila. Kasi yun yung purpose nito. Okay. Okay, so, itataga ko sa bato. Yes, please. Sa camera, okay. Tinaga ko na sa bato. Yes. I will be brave enough to share my songs. Oh, ladies and gentlemen, palakpakan naman natin. Ai de la Cruz, thank you so much for your time. And I love this. I love this so much. Thank and you. Gusto mo, sa'yo na lang. Amin talaga to. Dito talaga to. I-display siya. Iko-collect muna namin siya kasi i-display namin dito. Lahat ng mga nag-guest such an honor. Thank you. Diba? So, dito namin siya ilalagay for safekeeping. Okay, so, again, thank you. And if you have any parting words, may mga gusto kang i-shoutout, pasalamatan, your fans. Uy, wala akong fans. Shoutout sa Ainatics. Yes! Di walang ganun. Follow me na lang at Ai de la Cruz, AI de la Cruz, everywhere except on TikTok, Ai de la Cruz 22. Kung sino mang kumuha ng Ai de la Cruz. Pet peeve din kita. Joke lang. Yun lang naman. Such an honor. Thank you so much for having me. Cornerstone, In the Stone. Such an honor ma-interview ng isang host na plural yung pangalan. Maraming salamat. Plural. May S. Marami ako. Okay. Yeah, pero it was so fun. Thank you. Thank you. Ang dami kong natutuhan about myself because I talked to you. Thank Ako rin. you. Marami akong natutunan sa inyo. At maraming natutunan silang lahat, mga kataga. Isa rin na matutuhan mo sa akin, it's matutuhan, not matutunan. Matutuhan. Yes, carry it with you hanggang mamatay ka. Matutuhan. I mean, until the day you die. Parang forever. I mean forever. So, matutuhan. Correct. Ka. Tsaka, Yes. ayoko pa mamatay, guys. Ayoko mamatay ka. Di pa. Okay. So, ayun.
we look forward to listening and watching you one day with your music. Thank you. So thank you for sharing your dream and goal and manifestation to us. Thank you so much for your Yay. time. All right, ladies and gents, mga kataga, this has been the In the Stone podcast for Ai, for Baileys, and the rest of the In the Stone team. Thank you so much for joining us in this episode. We'll see you in the next one. GG's.